alam sa mga nangyayari ngayon sa Encantadia? Naghahari na ang mga hator. Kaya gumagawa kami ng paraan para lumaban sa kanilang kasamaan. Pero si Bara Devanea, Pisa Ari, Kalasag Ruste. May isang diwata nagtangkang pumasok dito. Mabuti na lang sa akin napigilan. Nakilala mo ba siya? Oo manhin, ngunit hindi ko nakita ang kanyang mukha. Siguradong ako siya si Alena at kahit hindi niya tangan ng kanyang brilyante, sigurado akong magiging palakit siya sa ating mga palak. Lakbayin niyo ang buong Encantadia at hanapin niyo ang aking kapatid na si Alena. Ibaro, Alena? nabatid ko ang nangyari sa Lireo. At ako ngayon ay may suliranin. Kailangan ko magtago mula sa mga hator at kay Terena. May alam ako na lugar kung saan mas ligtas tayong dalawa. Asintahin ninyong mabuti. Huwag nating hahayaang makamit ng mga diwata ang kanilang layunin. Kailangan nating siguraduhin patay ang mga diwata. Tapos na ang pakay ko rito. Paumanhin, mahal na sangre. Ngunit tila walang kapangyarihan ng iyong brilyante na bumuhay ng isang patay na. Hindi ba patay si Lira? Nagkakamali kayo! Lumayo kayo sa kanya! Buhay pa si Lira! Huwag niyo siyang kukunin! Buhay pa ang aking hadiya! Brilyante ng lupa. Nagsusumamo ako sa'yo. Tulungan mo akong mabawi si Lira sa kamatayan. Dalhin mo sa akin ang paraan upang mailigtas ko ang aking hadiya. Mahal na sangre, ano yung flauta na yan? Bakit mas inuunan niyo pa yan kaysa kay Lira? Pagkat kailangan ko ng tulong mula sa isang kaibigan. Nandito tayo ngayon sa dating kaharian ng Sapiro. At naniniwala ako na mas magiging ligtas tayo dito. basta't ikaw ang nasa tabi ko, Ibaro. May tiwala akong ligtas ako kahit saan. Ibaro, may bumabagabag sa'yo. Wala ito, Alena. Isang bagay na hindi mo dapat isipin pa. Ang tanging hiling ko lamang, Ibaro, ay maging kaagapay mo ko sa anumang suliranin. Ang aking ama. Naglakbay siya upang humingi ng tulong laban sa mga hator. Alam ko naman na hindi dapat ako mag-alala, ngunit Hindi mo ito maiwasan. Likas lamang ito sa isang mapagmahal na tulad mo, Ibaro. Napakapalad ni Apitong na may anak siyang kagaya mo.
Mas mapalad ako, Alena. Pagkat nandito ko na sa piling ko, sa buhay ko. Sangre Danaya, Lakan, anong nangyari sa kanya? sinaksak siya ni Hagorn. Hagorn? Hindi ko nailigtas ang aking hadiah. Gaya ng aking mga kapatid at ina. Pinaslang rin ni Hagorn si Lyra. Hindi maaaring mamatay si Lyra. Nais kong buhayin natin siya. Hindi ko alam kung paano natin to gagawin. Ngunit kailangan niyang mabuhay bago pa siya makuha ng mga paru-paro. Kaya't maaari mo ba kaming tulungan upang ibalik siya kay Cassiopeia? Malayo pa rito ang tirahan ni Cassiopeia. Marahil ay sa panahong makarating tayo doon, ay tuluyan na siyang mabawi ng mga retre. Pero may pagdadalan ako sa kanya. Saan mo siya dadalhin? Sa isang lugar kung saan mahihirapang siyang masundan ng mga retre. Sa Pugadlawin. Wanto. May iwan ka dito. Hanapin mo ang kuta ng aking kapatid. Kahit mahal na Sangre, anong sasabihin ko sa kanya? Kung ano ang nais niyang marinig. Susunod. Anong nangyari, Ama? Nakita niyo ba sila? Oo. Nandito si Danaya at ang Lirang anak ni Amihan. Pero kagaya ng pinaghandaan natin, walang naging laban sa akin si Lyra. Nasaktan ko siya ng labis, kaya sigurado akong napaslang ko siya. Anong nangyari dito? Mga ator. Mahal na Sangre, Lakan. Ano't kinakalaban niyong kagustuhan ng mga retre? Daddy! Nais ni Sangre Danaya na muling ibalik ang hininga ng kanyang hadiah. Bakit dito mo siya dinala? Meron tayong lunas at nakakapagpabuhay ng patay. Di sana nabuhay natin ang ating mga mahal sa buhay na pinaslang ni Hagorn. Kung gano'n, wala pala akong mapapala dito. Hindi ito maaari. Si Lyra ang sinasabi ni Cassiopeia na magliligtas sa Encantadia. Bakit kailangan niya mamatay? Naway tunay ngang patay na si Lyra. Kawawang Amihan. Sadyang napakasakit nito para sa kanya. Isa lamang ang bagay na labis kong pinagninit-nit. Nahimok nila si Vishka, ang mahusay na panday ng Ascano. Nagawa ng balutit kalasag si Lyra. Kung gano'n ay hindi natin tunay nakakampi ang Vishka na ito, Ama. Malalaman natin. Nagane, maghanda ka ng isang pulutong. Dadalawin natin ang higanteng panday. Masusunod, Panginoon. Renyamia! Ibaro! Anong nangyari dito? Ibaro? Nasaan na sila? Ibaro! Kaya ang sinasabi mo, mahal na Sangre, mayroong isang maaaring paraan para mailigtas ko ang inyong kasama. Ngunit ito ay lubhang mapanganib. Bakit mapanganib? Makinig kayo. Minsan nang may hinirang si Emre na tagapagligtas. Ngunit ito ay pinaslang ng batalumang ether
bago pa man ito magawa ang kanyang layunin. Dahil sa pangingialam ng Bathaluman, naghandog si Emre ng paraan upang makabalik sa mundo ng mga namumuhay ang sinumang gusto niyang iligtas. Anong paraan? Gamit ang gintong binhi. Ang butil na nakakapagpabuhay. Ngunit nalaman nito ni Ether, kaya't ninakaw niyang binhi at tinago ito sa mapanganib na laberinto ng balbal. Balbal? Isang engkantado ng ubod ng ganid na nilikha rin ni Ether upang magbantay sa gintong butil. Sino ka? Humiyo sa akin! Masasakit ka! Humiyo ka! Humiyo sa akin! Ang sino mang pumasok sa kanyang laberinto at magtangkas ng libol ay kanyang pinapatay. Wala nang makakalabas ng buhay sa laberinto ng balbal. Kaya ba hindi mo sinabi sa akin ang lunas na to, Pagaspas? Nung sa gayon, nailigtas ko man lang ang aking ina. Kapatid, ang aking asawa at hindi sila tuluyang nakuha ng mga retre. Sabihin ko man huli na pagkat kinuha na sila ng mga paru-paro. Isa pa, bakit kita ipapahamak? Lalo na't alam kong walang makakaligtas sa balbal. Hindi. Paroroon ako. Para kay Lyra. Handa akong gawin ng kahit na ano. Sasamahan kita. Hindi niyo batid ang sinusuong niyo. Kung hindi ko man naligtas ang aking asawa, ina, kapatid at ang ating mga kasamahang mulawin, hindi na ako makakapayag pang may mawala pang isang nilalang sa Encantadia nang dahil kay Hagor. Hindi mo na ako kailangan sa mga. Kahit sa ayaw at sa gusto niyo, sasama ako. Tila nabigla raw si Reyna Pirena sa balita niyong napaslang niyo na si Lyra. Bagay na hindi niya magagawa. At hindi niya nagawa nung magtungo siya noon sa daigdig ng mga tao upang paslangin si Lyra. At bakit ganoon, Panginoon? Sapagkat nagtungo ako kay Bathalumang Ether upang humingi sa kanya ng gabay kung papaano kong malulusutan ang baluting nilikha ni Vishka para kay Lyra. At ibinunyag niya sa akin na walang bisa ang kahit anumang baluti, engkantasyon o kahit anumang basbas sa pagkakataon na nasa estado ng evictus ang isang sangre. At yun ang nataunan kong gawin. Sa pagkakataong nasa evictus si Lyra, kaya ko siya nasaksak. May kahinaan din pala ang mga sangre. Isang kahinaan na hindi mo dapat ibunyag kanino managani. Kahit kay Pirena? Kahit sa sarili kong anak. Hindi mo alam ang iyong winiwika-alakan. Mahal na sangre. Papahamak lang kayo. Kahit na ako'y mabigo, susubok pa rin ako. Kahit makuha niyong gintong binhi, wala pa rin katiyakan na mabubuhay niyo ang dalagang niyan, lalo't ang kaluluwa niya ay harap sa mga pagsubok. Anong ibig mo sabihin? Sa mga sandaling ito, naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Nakatitiyak ako na ngayon ay kaharap na ng kanyang vetre ang sinumang ninuno na susundo sa kanyang patungong Devas. Excuse me po. Sino po kayo? Ako si Alice, ang pinunong dama ni Reyna Minea. At hiniling ko sa kanya at kay mahal na Emre na ako ang sumundo sa'yo sa bukana ng kabilang buhay upang makasama ko
tunay na anak ni Amihan. Naniniwala ako na gagawin ni Lyra ang kahit na ano para makabalik sa mundo ng mga nabubuhay. Kung hindi man para sa kaligtasan ng Encantadia, para man lamang makasama muli ang kanyang ina. Kaya't gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang tulungan siyang makabalik dito. Pagaspas. Saan ko matatagpuan ang labirinto ng balbal? Yamang hindi ko na kayo mapipigilan pa. Itong balahibong ito. Ito ang magtuturo ng paroroonan. Tayo na, mahal na Sandro. Iwanan ko muna sa'yo si Lyra. Ginoong mo lang. Huwag mong hahayaan na kunin siya ng mga parang. Takot ako sa maaaring mangyari sa inyo. Kaya't dasal ko na patubayan kayo ni Emre. Mabisala, Eshma. Lakad. Hindi ka na. Nakahanda na ang lahat para sa paglalayag ng mga barbaro ngayong gabi, Beshka. Abisala, Eshma. Beshka, may gustong makipag-usap sa'yo. Beshka. Hagon. Vea etla. Mustiashtu. Esi hetoria ete. Nabalitaan ko na lumilikha ka ulit ng mga armas at kalasag. Nais kong ipagpatuloy mo ngayong ginagawa bilang isang tapat na kaanib ng mga Hathor. Shedna yengte. Quomto. Fiasifte. Hindi masabang ibigay niyo sa akin ang inyong katapatan. Narinig mo naman yung sinabi ni Vishka. Hindi siya kumikilala ng pinuno o ibang hari. Dahil lahat kami dito ay malaya. Ang naisang namin ay pagpakilaman. Habone esa avoya. Hagon. Pagbibigyan kita sa ngayon, Vishka, para makapag-isip-isip ka. Pero pagbalik ko, umaasa ako na magiging mabuti tayong magkaibigan. Atayde! Vishka, hindi ka ba natatakot sa mga Hathor? Silong se Soladale. Shedna si Krenti. Panginoon, bakit hinayaan yung mabuhay ang mga barbaro at si Vishka, gayong hindi kayo nagdalawang isip na paslangin ang mga mulawin? Alam mo ba kung bakit Vishka ang ipinangalan sa kanya? Sapagkat nung mga panahon na magkapanalig pa ang Sapiro at ang Hathoria, ay nakagalit nila si Vishka sapagkat ayaw nitong kilalanin
ang teritoryong pag-aari ng dalawang kaharian na inaangkin ng mga barbaro at ng gigantes. Dahil dito, napilitan ng dalawang kaharian na palayasin sila sa lupang kanilang kinatatayuan, subalit nanindigan si Vishka na hindi sila aalis. Subalit nabigo kami. Ang pinagsanib na lakas ng ating mga kawal ay napabagsak ng gigante sa pamamagitan ng kanyang Vishka. Sa pamamagitan ng kanyang kamao. Inilihim namin ang pagkatalo ng Sapiro at ng Hathoria. At magmula noon, ay hindi na namin pinakailaman pa ang mga barbaro at ang gigantes. Nang bumagsak ang Sapiro, lalong nanindigan si Vishka na kailanman ay hindi siya magbibigay ng katapatan kanino man. Hindi mo basta-basta malulupig si Vishka sa pamamagitan ng lakas. May mga bagay na hindi mo nakukuha sa pamamagitan ng paspasan. Ang iba ay kinakailangang gamitan ng isip. May kakaibang gawi ang mga gigantes at ang barbaro. Lalo na pagdatal ng takip silim. Kaya pagsapit ng dilim, doon tayo lumusog. Marahil ay naririto na tayo. Pagka tumigil na ang balahibo ang ating sinusundan. Kung gano'n ay, tayo na. Napakalawak ng laberinto na ito. Mas mabilis nating mahahanap ang gintong binhi kung maghihiwalay tayo. Hindi mo ba narinig ang babala ni Pagaspas, mahal na sangre, na hindi pangkaraniwang kalaban si Balban? Lakay. Hindi rin ako pangkaraniwang nilalang. Isa akong diwata. Isang diwatang hambog. Ano sinasabi mo, Mulawin? Kung yan ang yung nais, mahal na sangre, mabuti pa ay doon ako. Sapagkat madilim at masukal doon. Mas mapanganib. Dito ka na lang. Hindi. Dito ako. Doon ka. Anong gagawin natin sa Mulawin at Diwata? Kaya natin kalabanin nila si Balbal. Kaya mana lang ang habol natin. Excuse me, miss. Ano pa tayo naglalakad eh? Malayo pa ba yun? Tsaka saan niyo po ba talaga ako dadalhin?
Malapit na tayo sa Devas. Sa Devas? Sa Devas po talaga kami dapat pupunta ni Ashley Danaya. Para po manghingi ng basbas. Yun po ba yung bibigay niyo sa akin ngayon? Kaya niyo ko sinasamahan? Lira, wala ka na bang naaalala? Wala ka na. Patay ka na. Pinaslang ka ni Hagor. At ang iyong katawan ay nandun ngayon sa Pugatlawin, kung saan nagtatangka ang mga paru-paro na kunin ang iyong katawan upang tuluyan ka ng mamayapa. Tumayo kayo! Layo! Ano? Laban kayo? Sasandaling pumasok tayo dyan sa Devas, hindi ka na makakalabas muli habang panahon ka nang maninirahan doon. Sangre Danaya! Hindi po ako pwedeng sumama sa inyo. Kung hindi na ako makakalabas ulit, kailangan ko pa pong makilala ang totoong nanay ko. Lira, huwag ka nang tumutol. Halika na. Ayoko po. Hindi po. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko po. Lira, hindi ka makakalusot sa kanila. Wala kang magagawa. Hindi ka makakadaan kahit ano ang gawin mo. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Bakit ka naghahanda, Ibaro? Aalis ka? Pagkat kailangan ko silipin ang mga kasamahan ko. Kapag languna ang mga barbaro,
at ang gigante sa alam. Doon tayo sa salakay. May kailangan ka malaman. Si Elena. Boy si Elena. Wala ka pa rin yung pinagbago, mahal ko. Napakatamis pa rin ang iyong tinig.